Simulan na natin. Habang kasalukuyang pababa sila ng bundok, napag-usapan nila ang kasayahang magaganap sa lugar nila Umar. Ilang oras pa ang nakalipas, nakarating na nga sila sa baryo nila Umar. Nasipat nila noon ang bakura nila na maraming mga taong abala sa paglilinis ng mga baboy na panghanda kinabukasan. Nang medyo makalapit na sila sa entradang gate ng bahay nila Manong Mondo, kaagad naman silang nasipat ng ama ni Umar na si Manong Mondo. Nang makita sila ng mga ito, nagwiwi kayo ng, "Maligayang pagbabalik, Manong Dumeng, Nuli. Mabutit sumama kayo sa mga tauhang ipinidala namin sa inyo." Bungad na wika ni Manong Mondo sa kanilang dalawa. Parang kailan lang nung huli kaming pumunta rito, Mondo. Kayo naman, kamusta naman kayo rito? Sagot naman ni Manong Dumeng rito. "Sa awa ng Diyos, Manong, okay lang naman kami. Maupo na muna kayo." "Ikaw naman, Omar, kamusta naman yung napili mong propesyon? Maganda ba?" Wika naman ito kay Noli. Okay lang naman, Manong. Sa totoo nga niyan, may regalo ako sa inyo. Anak po yan nung nagpapanalo kong bloodline." Sagot naman ni Noli kay Manong Mondo. Sabay abot nito ng 2 bayong na naglalaman ng 2 paris na manok. Nang makita ito ni Manong Mondo, tuwang-tuwa naman ito kay Noli habang nakipagkamayan dito. Kaagad yung ipinakita ng ama ni Umar sa mga kumparintong naroroon din na isa ring nagmamay-ari ng mga American game fowl na manok doon sa bayan nila Umar. "Mga kaibigan, yan po si Nuli at si Manong Dumeng. Kagaya natin may manok din yan. Yun nga lang, nasa medyo bundok." Wika naman ni Manong Mondo doon sa mga kumpari nito sa kanilang bahay. Habang sila Nuli naman, mahiyahiya namang patawa-tawa dahil sa ginagawa ng ama ni Umar. Kaya ang kanyang ginawa noon, pinalabas na muna niya sa mga bayong ang 2 niyang manok na panglaban niya kinabukasan. Maya-maya pa, habang nag-uusap sila sa may kubo doon, napatanong naman si Nuli kay Manong Mondo patungkol kay Umar dahil hindi nila yon nakikita sa kanilang pagrating. Si Umar baka mo? Nasa likuran ng bahay. Abala yon sa pagpakain ng kanyang mga alaga." Wika sa kanya ni Manong Mondo. Nang marinig ito ni Nuli, sinabi niya kay Manong Mondo na puntahan niya si Umar kung saan man ito naroroon. Nang makarating na siya sa may bandang unahan ng manukan, doon niya nakita si Umar kasama nito ang 3 lalaki. Ang ginawa ng mga ito, nagtatanim ng Carabao grass para sa kanyang pwestong paglilipatan. Ayon kasi kay Noli, napakalawak ng manukan ng kaibigan niyang yon. At hindi lang yan, talagang dinarayo ang farm na yon dahil sa klase-klaseng manok na lahing naroroon. Nang makita niya ang mga ito, nagwika naman siya sa likuran ng mga ito ng, "Buddy!" Sambit niya rito. Kaagad yung lumingon sa kanya. At nung makita siya nito, napawika naman ito ng, "Oy buddy, andyan na pala kayo. Pasensya na ha, may ginagawa lang eh. Si Manong Dumeng, kasama nyo ba?" Sagot nito sa kanya, "Nandun, kausap ni Manong Mondo." Sagot naman niya rito. Maya-maya pa, sinabihan ni Umar ang ilang alalay niya na ipagbubukas na lang ang kanilang ginagawa. Kaya't nagpaalam na ang mga ito na maghugas na muna ng kanilang mga katawan. Nang sila lang 2 sa bandang yon, merong naitanong si Umar kay Nuli. Ang itinanong nito sa kanya patungkol sa taong nagngangalang Tasyo. Ayon dito, kasabay ng pag-alis nilang 2 sa kanilang baryo, ay kasabay ding nabalitaan ng kanilang kababaryo na bigla na lang daw nalumpo ang nagngangalang Tasyo. Nang marinig ito ni Noli, sinabi niya kay Umar na si Manong Dumeng
ang makakasagot sa lahat nitong katanungan. Matapos nun, naglalakad silang dalawa papunta sa kinaroroonan nila Manong Duming. Kaagad nagkumustahan ang mga ito nang magkitang muli sila ng ermitanyo. Lumipas ang ilang mga oras, sumapit na nga ang alas 8 ng gabi. Nang makapaghapunan na silang lahat, nagyaya ang ama ni Omar na mag-inuman na sila sa labas. Dahil nga hayok na hayok sa alak ang ermitanyo, kaya naging masaya naman ito. Nang medyo makailang tagay na sila ng alak doon na magsimulang magtanong si Omar doon sa ermitanyo. Kagaya ng itinanong nito kay Noli. Nang marinig ito ng ermitanyo, bahagya naman itong natigilan. Ininom na muna nito ang kanyang tagay bago pa ito nagsasalita. Doon inilahad ng matanda ang nangyari nung huli nilang pagpunta roon. Kung naalala nyo pa ang 5:15, nandun ang pangyayari nung nakalaban nila, ang aswang na pangkat ni Tasyo. Ayon sa ama ni Omar, bigla na lang daw hindi nagpaparamdam ang taong nagngangalang Tasyo sa kanila, kasabay ng pag-alis nilang dalawa. Makalipas pa ang ilang oras, sumapit na nga ang alas 11 ng gabi. Medyo lasing na rin sila, kaya't napagdesisyon na nilang dalawa na matulog na dahil kinabukasan pa ang festa sa lugar na yon. Ang napiling pwesto nilang dalawa ng ermitanyo doon sa kubong tinutulugan nila dati. Habang nakahiga siya sa may papag ng kubo, nakarinig naman siya ng mahinang salita na nanggaling sa ermitanyo, na sa palagay niya ay isa yung salitang Latin. Hinayaan lang naman niya yon dahil alam niyang nagtataas lang ng poder at bakod ng katawan ang matanda para hindi sila galawin ng mga masasamang loob sa lugar na yon. Kinabukasan sa araw ng fiesta, doon sa lugar nila Omar, napakaraming handa sa araw na yon, kaya't hindi malabong napakarami ding mga bisitang dadalo roon. Alas 10 pa lang ng umaga, talagang hindi na mahulugan ng karayom ang lugar na yon dahil sa sobrang dami ng tao doon. At doon na pag-alaman ni Noli, ang magaganap na sabong ay malapit lang sa bahay ng kamag-anak nila Omar, nang siyang pabor naman nila dahil mas malapit ito sa kanila. Maigi na noong naghahanda sila Omar dahil 3 manok din ang kanilang ilalaban sa araw na yon. Ang ginawa ng ama ni Omar, nagpadala siya ng mga misa at upuan malapit sa may sabungan. Doon nila napiling mag-inuman at nagdadala din sila ng mga pulutan upang doon na lang daw magtatagay. Nang magkasalubong sila ulit ni Omar, nagwika ito sa kanya ng, "Buddy, handa ng misa doon sa may sabungan. Mas maganda kasi kapag nanonood tayo habang tumatagay din." Wika sa kanya ni Omar. "Ah, ganun ba? Sasabay na kami sa inyo ni Manong Duming. May ginagawa pa kasi yun sa likod eh." Sagot naman ni Noli kila Omar. Pagkarating nila sa mga misang pwesto nila Omar malapit sa sabungan, doon na nagtipon-tipon ang pangkat ng ama ni Omar na puro mga big time. Nandun ang 3 nitong kumpare na hindi pa kilala ni Noli. Kasama din nila Omar ang 3 nilang alalay at isa dito ay si Mitoy at ang kasama nitong gaffer ng manok o tagatadi ng tari. Habang nakaupo ang pangkat nila sa mataas na mesa doon malapit sa sabungan, masaya naman sila doon habang tumatagay ng alak. Habang ang mga manok naman ni Noli, may nakabanday doong isa ring tauhan nila Omar. Malapit lang naman ang kanilang mga manok sa kanilang iniinuman, kaya kahit papano nakausap nila ang mga ito. Habang si Manong Duming naman, nakaupo yung nakasandal sa puno na may upuan din. Ayon kasi kay Noli, simulat sa pool hindi niya yun nakikitang umupong may tao sa likuran nito. Dahil ang mga taong may karga sa katawan
ay hindi yun nagpapalikod sa inupuan nito. Dahil ayon sa paniniwala, walang magaling na nilalang kung sa likod mo ito tirahin. Maya-maya lang, bukod sa mga kumpare ni Manong Mondo, ay bigla namang nasipat ni Noli ang tatlo nitong kaibigan na si Don Lucio at John at ang nagngangalang Ragas na isang batikang gaffer din. Maliban pa sa bihasa ito sa pagtatari, may farm din yun ng mga manok. Yun kay Umar kay Noli, minsan na rin nila yung nasilayang nagtatari ng manok. Nabulag ang kabilang mata, pero nakakadalawa yun ng laban na walang kagalos-galos. Nanggaling din kasi yun sa lugar ng kalag-kalag sa Negros. Nang masipat nila Manong Mondo, sina Don Lucio at ang mga kasamahan nito, kaagad naman yung nagkamayan bilang kasosyo sa negosyo. Subalit nang lumingon ito sa kabilang bandang may nakaupo rin, nakita nito sila Noli at Manong Duming. Nang makita nito silang dalawa, nagwika naman yun kila Umar ng, Aba, andito pala yung gusto kong laging makakasama ko sa sugal eh. Tumango lang naman sila Noli at Manong Duming habang nakangiti nang makita nila ang mga ito. Doon nalaman nila Noli na magkakilala pala lahat ng mga kasama ni Manong Mundo. Doon na nagsimulang magbida-bida ang nagngangalang Lucio doon sa mga kumpare ni Manong Mundo. Magamat nagsimula na ang sultada sa sabong, subalit pinili ng mga itong kausapin sila Noli. Hinihikayat ng nagngangalang Lucio ang mga kumpare nila Manong Mundo, ang nagngangalang Alex, na kapag magsimula ng lumaban si Noli, papustahin ang mga ito dahil ayon pa dito, wala yung palpak at puro lusot kapag si Noli na at Manong Duming ang pinag-usapan sa sabong. Subalit hindi na ito nakapagpilit pa nang magsalita ang lalaking kaibigan ni Manong Mondo nang, Galing din naman yan kay paring Mondo, ang lahi niyang inalagaan, di ba? E di kung magaling ang mga lahing nakuha niya, e di mas magaling ng hindi hamak ang pinagmulan. Di ba paring Mondo? wika nito habang hagalpak sa kakatawa. Kaya't si Manong Mondo at Don Lucio pinili na lang nilang makikitawa rin upang hindi naman OA ang kalabasan. Sila Noli at Manong Duming noon, pinili nilang pag-usapan ang ibang bagay at magkunwaring hindi nila yun naririnig. Subalit malinaw pa yun sa tubig ng bukal ang pangungutya ng mga ito. Dagdag pa ng isang kumpare ng ama ni Umar na mas hamak na baganda ang kanyang mga manok dahil nanggaling pa umano ito ng Baguio, Maynila. Pinili na lang makisabay nila Noli at Manong Duming dahil talagang mainit na dahil sa alak. Maya-maya lang, napagdesisyonan nila Manong Mondo na maghanap na sila ng matatapatang manok upang simula na ang laban. Doon na kinuha ng bata-bata nila Umar ang manok nitong kulay pula na may katawang animoy bunga ng nyog dahil sa bilog ng katawan nito. Habang naglalakad sila Noli at Umar papuntang paradahan ng manok, nakasunod naman sa kanila ang pangkat ng kanyang ama dahil pupusta ito sa hawak na manok nila Umar. Nang mahawakan ni Noli ang manok ng kanyang kaibigan, manghang-mangha naman siya dito habang nagtatanong ng, "Buddy, anong ginagawa mo sa manok mo ito? Ang laki ng katawan tapos magaan. Pwede bang malaman ang sikreto nito?" Tanong niya kay Umar. Nang marinig nito ang kanyang sinabi, nagwika naman ito sa kanya ng, "Yan ang tamang pagkondisyon ng manok, buddy. Hayaan mo, ituturo ko sa iyo ang ginagawa namin ng ama ko bago namin binibinta ang mga manok sa kliyente." Nang marinig ito ni Noli, masaya naman siya dahil malalaman din niya ang ganong sikreto sa manok. Nang makahanap na ng kaparihang manok nila Umar, ang kanyang ama, nakaredy na nga itong kakabita ng tari. Makalipas lang ang halos 20 minutos, tapos na ngang kabita ng tari ang manok nila Umar,
na unang ilalaban. Hindi si Manong Duming ang pinakabit ng tari sa manok nila Umar, dahil ang gumawa nun ay ang kaibigan nitong nagngangalang Ragas. Kagaya ng nakagawian, pumasok na si Umar at Manong Mondo doon sa ruwida upang magbitaw ng manok. Sila Nuli Manong Duming, nasa labas lang ito, kasama ang ilang pangkaibigan ni Manong Mondo. Habang nakamasid sila sa labas ng ruwedang gawa sa kawayan, nasipat nila ang makakalaban ng ama ni Umar, ang dalawang lalaking may magagarang kasuotan. Nang maghudyat na ang sentensyador, kaagad binitawan ng ama ni Umar ang kanilang manok na pambato. Sa bawat sangkaan ng dalawang manok, maririnig mo dito ang malaking putok na para bang nyug na nalaglag sa puno. Sa muling sangkaan ng mga manok, biglang napailalim ang kalaban upang maghiyawan ang mga taong nakapusta sa kanila. Dahil nagpakawala ng walang tigil na atake, ang manok nila Umar ng sunod-sunod na ataking nakakamatay. Nakadapa na lang ang kalaban noon. Habang gumagalaw ito, sinusundot ito ng palo sa manok nila Umar. Dahil sa plastada ng sugal na yon, nanalo nga ang manok nila Umar. Subalit nagtamo ito ng malaking sugat sa may likuran ng bandang manok. Paglabas ng dalawa sa ruwida, tuwang-tuwa naman sila Nuli dahil sa resulta. Maging ang tatlo nitong kumpare, masaya din sa panalo dahil nakapusta sila doon ng malaki-laki din. Nakakagulat ang kilos ng manok mo, Mondo. Nagkataon ding nakapusta itong sinuli. Anong balak mo sa pangalawang mong manok? Ano? Ako na ba ang magtakabit ng tare? Wika ng ermitanyong pag-aalok sa ama ni Umar. Balik naman sila sa kanilang misa upang ipagpatuloy ang kanilang naudlot na inuman. Makalipas pa ang ilang minuto, muling sinabi ni Umar na ilaban na muna nila ang pangalawang manok. Hindi alam ni Umar na ang kanilang nakakatapat na sabungero ay tagabundok ng sipalay. Sa tingin pa lang ng ermitanyo sa kalaban nila Umar na may katandaan na, nararamdaman na ito ng ermitanyo ang presensya ng gamit ng matanda na yon. Kagad nahulaan ni Manong Duming ang tangan-taga ng matandang yon. Dahil nakatali dito sa hinlalaki ng paa ang mutya nitong inilagay doon. Nang makita ito ni Manong Duming, pasimple naman itong lumapit kay Manong Mondo habang nagsasalita ng, Mondo, baka sa ibang sabungiro na lang kayo lumalaban. Huwag lang sa matandang yan. wikang babala ni Manong Duming dito. Dahil sa sinabi ni Manong Duming, bigla namang natigilan ang ama ni Umar. Papayag naman sana ang ama ni Umar, subalit hinarang ito ng kumpare niya sa nagngangalang Ragas na siya na lang daw ang magkakabit ng tari. Dahil bukod daw sa bihasa siya, marami din daw siyang karanasan patungkol sa ganong pangontra. Kaya't wala nang nagawa si Manong Duming kundi hayaan ang mga ito. Tandaan mo, Mondo, kahit gaano pa kalakas ang dugo ng manok mo, kung may kaugnayan sa kalikasan ang makakalaban mo, hindi ito obra. Babala ng ermitanyo kay Manong Mondo. Subalit huli na ang lahat dahil nakakahiya namang ipakalas ang tari nito sa nagkakabit. Sa sunod na lang yata, Manong. Pangako, sa'yo ko ipaubaya ang gawaing ito. Wika ng ama ni Umar doon sa matanda. Patawa-tawa pa noon ang mga kumpare nito dahil kitang-kita nila sa kalaban dahil angat talaga sa pangangatawan ang kanilang manok kumpara sa kalaban. Ang tingin kasi ng ibang sabungero, kapag Bisaya na manok ang dala mo sa sabungan, talagang pag-aagawan yon at minsan pa, bubulihin ka pa. Sunod natin yung part 25
So may magaganap na bakbakan. At sa sunod ng bakbakan na ito, makakatanggap sila Noli ng imbita na nanggaling pa sa San Carlos. At dito nyo maririnig ang kakaibang mangyari dahil mapadpad sila sa lugar na puno ng may alam sa salamangkero at mga mambabarang at mangkukulam. Paabang na lang sa Part 25